Maagang namulat sa paghahanap buhay si Ipe. Mahirap lamang kasi ang kanilang pamilya, kaya't gusto niyang makatulong sa mga magulang. Kaya nga hindi niya nagagawang mapagtuunan ng kanyang sarili hanggang sa siya ay magte-30 anyos na, kung kailan malapit na siyang lumagpas sa kalendaryo. Dito niya naman naisipan na lumagay sa tahimik na buhay. Dahil sa pagiging abala niya bilang karpintero, ay madalang lamang siyang nakakapag-Facebook. Kaya nga sa tuwing sumasapit na ang kanyang day off, ay dinadalasan na niya ang pag-online. Nag-a-add siya nang sa tingin niya ay kanyang maliligawan. Pero syempre, gusto niya ay kasing edad niya lamang para naman maganda pa ring tignan. Mabuti na lamang at maraming suggestion ang inililitaw ng Facebook niya. Kaya naman isa-isa niya itong pinag-a-add. May mangilan-ilan naman na kinukumpirma ang kanyang friend request. Dahil dito, inisa-isa niya rin itong i-message. Nagsisimula siya sa salitang, "Hi, hello," at yung gamit niyang profile picture ay ang sarili niyang larawan na walang filter. Para kapag may naliligawan na siya, malalaman niya kung sino ang tatanggap sa kanyang itsura. Aminado naman si Ipe na maitim siya, pango at malapit ng mapanot. Namana niya ang pagkapanot sa kanyang ama. Unti-unting numinipis ang kanyang buhok habang nadadagdagan ng kanyang edad. Pero sa picture na iyon, ay hindi siya nakasombrero kung hindi nakalitaw ang kanyang ulo. Sinubukan niyang i-chat ang isang babae na nagngangalang Mary Rose. Tingin niya ay 26 anyos pa lamang ito. Hindi nagkakalayo ang kanilang edad. Pero laking malas niya dahil nang i-chat niya ito ng hi, ay 3 minuto na pala itong nakalogout. Katulad rin ng kanyang ibang mga minessage. Yung iba nga ay sinin lamang siya matapos ang mga itong magbalik sa pag-online. Sa tingin niya, niya-check na ng mga ito ang kanyang itsura. Bukod sa mahirap na nga siya, taglay pa niya ang katangian na hindi pinapangarap ng ilang mga babae. Kaya hindi niya tuloy alam kung sino ang tatanggap sa kanya. Napigo siya ng araw na iyon. Sa loob-loob niya, mukhang kailangan niyang may baguhin sa kanyang sarili. Ito ay walang iba kung hindi ang kanyang mukha. Maski kasi siya, ay nabibwisit na rin sa tuwing nasisilayan niya ang kanyang itsura sa salamin. Ikinakahiya niya kung ano man ang meron siya, dahil alam niya naman sa kanyang sarili na hindi ito mapagyayabang. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawala ng pag-asa si Ipe. Umaasa pa rin na may tatanggap sa buong pagkatao niya. Yung mamahalin siya ng totoo at walang halong pagkukunwari at pandidiri. Yun ang hinahanap niya pagdating sa pag-ibig. Pero gusto niya rin naman na magbago kahit papaano ang kanyang itsura. Kahit bibili siya ng mga produkto na pampaputi. Yun nga ang bagay na ginawa niya. Makalipas naman ng ilang buwan, ay bahagya siyang pumuti. Pero hindi pa rin nagbabago na siya ay pango at panot. Malaki ang kanyang gagastusin kapag nagpaayos siya ng 2 iyon. Nang medyo pumuti na nga siya, ay nagpicture siya ng kanyang sarili at in-upload ito. Matagal-tagal na rin kasi magbuhat nang hindi siya nakakapagpalit ng display photo. Nang makapag-upload na nga siya, meron namang nag-like ngunit isa namang bali. Humihingi pa nga ito ng malalaswang litrato niya. Kaya naman syempre, ay binlock niya ito. Gusto niya ang babae ang iibigin dahil gusto niyang magkaroon ng pamilya. Hindi isang binabae. Meron na naman ulit siyang panibagong chinat na babae. Mapalad naman siya na agad itong sumagot sa kanya. "Hello," tugon sa kanya ng babae. "Pwede ba kitang makachat?" tanong ni Ipe. Agad naman itong sininlang ng babae at laking dismay ng binata sapagkat matagal ito bago nakasagot. "Ayos lang naman, pasensya ka na, pinakain at pinainom ko lang kasi ng gamot ang mama ko." "Ah, ganun ba? Pwede ba malaman kung anong nararamdaman ng mama mo?" Ikinuwento naman ni Rosmar ang tunay na kalagayan ng ina nito. Nagdadialysis na raw kasi ang ina sapagkat meron itong sakit sa kidney at sa katunayan nga niya, nag-iisa na lamang ang bato nito kaya't kinakailangan gawin ng ganong klaseng proseso. Nagpakilala naman sa kanya ang dalaga at iyon nga, Rosmar nga ang pangalan nito. At syempre, sinabi niya rin ang kanyang pangalan. Dito nalaman ni Ipe na kahit maganda at mukhang artistahin ng dalaga, palakaibigan pa rin ito at hindi siya nito iniiwasan sa kabila ng kanyang itsura. Kaso nga lang,
ay taga Maynila ito, samantalang siya ay taga probinsya. Natanong pa nga ni Ipe kung matatanggap ba siya nito bilang kaibigan, kahit na ang itsura niya ay kalait-lait. Ang pahayag nito sa kanya ay wala raw mali sa kanyang mukha, at ang pakikipagkaibigan ay wala namang pinipili. Dahil sa sinabi ni Rosmar, naging magkaibigan nga sila. Dito na rin nag-umpisa ang kanilang pagkakaibigan. Samantala sa trabaho, madalas bulihin si Ipe ng kanyang mga kasamahan at ang pangalan nito ay Atong. Kagaya nga ng araw na iyon, kakasweldo pa lamang niya at bigla ba naman siya nitong hinarang. Naku pre, minsan na hindi kita nakikitang bumabali sa boss natin ah. Naku mukhang malaki ata ang sweldo mo ngayon ah. Pwede bang pahingi? Humahagigig pa na pahayag nito. Pre, pare-pareho lang naman tayo ng sahod. Kung magkano yung sweldo ko, ay ganoon rin naman sa'yo. Katuwiran niya rito. Naknang, bobo ka ata no? Kaya hindi ka makaintindi. Oo nga, pareho lang ang sweldo natin. Ako kasi, marami ng beses na bumali. Samantalang ikaw, kahit isa ay hindi ka pa bumabali. Pinagdadamutan mo ba ako ng dahil lang sa pamilya mo ha? Bakit naman kasi hindi ka nagtatabi pare? Bakit ipinang-inom mo lang ng alak? Sorry tola, pero hindi talaga pwede. Para ito sa pamilya ko at pati na rin sa akin. Pasensyaan na lamang tayo. Kung palabali ka, hindi ko na problema yon at lalong-lalo na ang pamilya mo. Dahil sa kanyang iniiyak, tila hindi ito nagustuhan ni Atong. Nag-iba ang timpla ng mukha nito at biglang sumimangot. Ang damot mo namang panot ka. Hetong nababagay sa'yo. Wika nito. Pagkatapos ay sinaktan siya. Pagkatapos noon ay dito na lamang siya nito nilubayan. Mabuti na lamang ay tapos na ang kanilang trabaho noon. Kaya't umuwi na lamang siya ng bahay. Kaya naman nang makauwi siya ng kanilang bahay, ay natanong siya ng kanyang mga magulang kung sino ang may gawa nito sa kanya. Nag-alala ang mga ito at galit na galit sa sumalbahay sa kanya. Pero ang sagot na lamang niya sa mga ito ay nasubsob lamang siya sa semento. Hindi ka naming pinalaking sinungaling Ipe. Sa itsura pa lang ng mga sugat mo sa kilay at pati na rin ang mga pasa mo, alam kong hindi yan galing sa simpleng pagkasubsob lamang. Nanggaling yan sa pambubugbog ng isang tao. Kaya Ipe, nagtatanong kami ng mama mo, sino ang may gawa niyan sa'yo at ng pagbayaran ng batas? Wika ni Arman na ang kanyang ama. Ma, pa, sinabi ko na nga pong nasubsob lang ako. Ang kukulit niyo naman po eh. O yan ma, sweldo ko. Pagkasya niyo na lamang po yan ha. Wika ni Ipe kay Aling Rosela. Tinalikuran niya na ang kanyang mga magulang at siya na nga ay pumasok sa kanyang silid. Mabuti na lamang ay hindi na siya nito kinulit pa. Kaya naman nakahinga na siya ng maluwag. Naisipan na lamang niya na palagpasin na lamang iyon. Dahil sa loob-loob niya ng sandaling iyon, mas lalo lamang lalala ang sitwasyon niya. Alam niya kasi ang ugali ni Atong. Dati yung preso at nakalaya lamang ulit. Ang buong akala ng kanilang amo ay nagbago na ito ngunit hindi pa pala. Pero sa tingin ni Ipe ay mukhang hindi na nito ulitin ang pananakit sa kanya. Ang ginawa niya ng oras na iyon ay nagkilamos na lamang siya at pagkuway uminom na lamang siya ng kanyang gamot sa sugat. Pagkatapos niyang asikasuhin ng kanyang sarili, nagulat siya nang makita ang kanyang cellphone at may tumatawag dito. Mukhang may gustong makipag-video call sa kanya at nang suriin niya iyon, laking kulat na lamang niya nang makita ang pangalan ni Rosmar. Kaya naman hindi niya alam ang gagawin lalo na't baka masilayan ng dalaga ang kanyang mukha. Ano na lamang sasabihin nito sa oras na siya ay makita. Panot na nga siya, pangit pa, tapos ay may sira pa sa kanyang mukha. Napatagal pa tuloy bago niya ito sagutin. O napatawag ka ata Rosmar, anong balita sa'yo? Nakangiti niyang pagbati rito. Ayos lang naman ako Ipe, kaso nga lang, sobra akong nag-aalala sa kalagayan ni mama eh. Ako yung nahihirapan. Teka, parang may mali ata. Anong nangyari sa mukha mo? Napabuntong hininga na lamang si Ipe. Napilitan na rin siyang ipagtapat ito sa dalaga. Ang sabi niya ay mayroong bumubuli sa kanya at gaya ng reaksyon ng kanyang mga magulang, dapat raw sampahan ng kaso ang may gawa nito. Ang sagot naman niya ay kapag inulit na lamang iyon ulit. Para hindi mag-alala ang kanyang kaibigan, ang sabi niya ay ayos lamang siya. Nagamot na niya ang kanyang mga pasa at sugat. Sabi mo yan ha, dapat nga idinimanda mo na lamang yung lalaking yun eh. Wika ni Rosmar. Oo, ididimanda ko talaga yun kapag inulit niya pa.
Siya nga pala, ano nga palang nangyari sa mama mo? Tanong niya rito. Hindi niya maiwasan titigan ang kagandahan nito sa video. Bagamat simple lamang ang kasuotan nito, tumitingkad naman ang karikitan nito habang ito'y nakatitig sa kanya. Nakikita niya na nag-aalala talaga ito sa kalagayan ng kanyang ina. Paano ba naman kasi? Nahihirapan si mama sa paghinga kapag katapos niyang mag-dialysis. Ang sabi ng doktor ay normal lang naman daw talaga yon. Huwag lang pasukin ng tubig ang kanyang baga dahil mapanganib pero yun. Kaya dapat talagang makahanap ng donor. Nag-aalala talaga ako para kay mama, lalo na't ang hirap maghanap ng donor. Ayoko naman mawala kaagad sa amin si mama eh. Gusto namin na makasama pa siya ng matagal. Papaano na kaya ito Ipe? Mahirap mawala ng magulang. Nawala na nga sa amin si Papa, tapos mawawala pa si Mama. Maluwa-luha ng pahayag nito sa kanya. Pinagaan na lamang ni Ipe ang loob ng kanyang kaibigan. Huwag mo nang isipin yan, Rosmar. Mahaba pa ang buhay ng mama mo. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Pagsubok lang yan. At huwag ka rin mawala ng pag-asa. Makakahanap ka rin ng donor. At malay mo bukas o makalawa, meron ng donor para sa kanya. Payo niya rito. Maya-maya pa, nakita niya na unti-unti nang umingiti ang dalaga. Maraming salamat, friend ah. Teka Rosmar, ano bang trabaho mo? Pwede ko bang malaman? Napakamahal kasi ng dialysis eh. Talagang mamumulubi kapag sumasalang sa ganoong treatment. Napangiti naman si Rosmar habang nagsasabi ng, manager ako sa restaurant namin. Ang kuya ko ang pumalit na CEO dahil si Papa talaga ang may-ari noon. At dahil wala na siya, kami na ang nagpapatakbo. Dahil sa pagtatapat sa kanya ni Rosmar, talagang nagulat siya. Hindi niya kasi akalain na ganito ito kayaman. Kung hindi niya lang natanong iyon ay baka habang buhay niyang hindi malalaman. Grabe naman, mukhang nakakayang makipagkaibigan sa'yo. Ako kasi isang construction worker lang eh. Samantalang ikaw ay manager pala. Napakaganda mo rin. Samantalang ako ay napakapangit. Tuluyan ang nasira ang mukha ko dahil sa pambubugbog ni Atong. Sa susunod nga na ulitin niya yun, lalabanan ko na talaga siya. Pero talagang grabe ka friend ha. Na-starstruck ako sa kagandahan mo, maging sa katayuan mo sa buhay. Nako, sumbong mo na lang yun sa boss nyo. Huwag ka nang makipag-away pa dahil iyon ang nakikita kong paraan upang makaiwas ka sa malalang gulo. At yung sinasabi mong katayuan ng buhay mo at sa akin, hindi hadlang yon sa pagkakaibigan natin. Sa totoo lang yung mga kaibigan ko na kapareho ko ng antas sa pamumuhay ay mga peki pala. Nariyan lang sila sa oras ng gimikan at kasiyahan. Pero kapag down na ako at kailangan ko ng makakausap, wala naman sila. Kagaya ngayon, sinabihan ba naman ako na kadramahan lang daw yung nararamdaman kong pag-aalala para kay mama? Mahabang litanya ng dalaga. Nako, may mga ganun talaga Rosmar. Mga peke at hindi totoong kaibigan. Dapat lang naiwasan na sila. Nariyan lang sila kapag may kailangan sa'yo. Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan, ay bigla-bigla na lamang silang mawawala. Ang may papangako ko lang sa'yo Rosmar, narito lang ako palagi para sa'yo kapag kailangan mo ng makakausap at makakaramay. Tinanggap mo ako bilang ako, kahit magiging tapat talaga akong kaibigan para sa'yo. Pangako yun Rosmar. Dahil sa kanyang sinabi, nasilayan niya ng umiti ng matamis ang dalaga. Napatulala naman siya rito. Napakaganda na nga nito sa mga picture nito at hindi niya lubos akalain na mas maganda pa pala ito sa video. May balak naman ligaw si Epe nung hindi pa niya alam na mayaman ito. Pero nang malaman niya ang katayuan nito sa buhay, ay parang nahihiya na siya na gawin iyon. Ano na lang kasi yung sasabihin ng mga kapatid nito, hindi ba? Mahirap na nga siya ay pangit pa. Marami pa silang napag-usapan ng oras na iyon bago sila tuluyang nakatulog. Samantala, nagpatuloy si Atong sa pambubuli kay Ipe. Ang sabi pa naman nito ay sipsip raw siya sa kanilang boss. Paano ba naman kasi? Noon ay hindi siya gusto ng kanilang boss. Kumbaga parang napilitan lamang ito na ipasok siya. Tapos ngayon ay nagiging malapit na ito sa kanya. May pagkakataon pa nga na nakikipagkwentuhan na si Ipe sa kanilang bossy. Subalit ang pahayag lamang ni Ipe ay ginagawa niya lamang kasi ng mabuti ang kanyang trabaho. Kaya't ngayon, napapansin na siya ng kanilang amo. Napapahalagahan na nito ang kanyang kasipagan. Gawin mo rin ng maayos yung trabaho mo pre. Malay mo, maging mas paborito ka pa kaysa sa akin. Paano ba naman kasi? Mas marami ka nang ambali kaysa sa pinapasok mo eh. Palaw ba na wika ni Ipe?
Nanlisik ang mga mata ni Atong. Sinunggaban siya nito at kinuwelyuhan pa. Abay, anong gusto mo? Gusto mo ba ng panibagong mga pasa sa mukha, pangit? Anong pagkakasabi mo sa boss natin patungkol dyan sa mga pasa mo sa mukha? Tanong pa nito sa kanya. Bigla namang napangisi si Ipe. Huwag kang mag-alala, Atong. Nang makita niya to, sinabi ko na lang na nadisgrasya ako. Mabuti na nga lang ay hindi na naging mausisa si boss eh. Pero sa susunod na ulitin mo pa yon, sasabihin ko na sa kanya na bully ka. Tiyak na mawawalan ka ng trabaho. Nang makita marahil ni Atong na mukhang tototohanin niya ang pagbabanta, hindi na ito nakapagsalita pa. Mas tumalim lamang ang pagkakatingin nito sa kanya at siya ay tinulak-tulak. Mabuti na lamang iyon lang ang ginawa sa kanya. Marahil ay natatakot na itong siya ay saktan. Kaso nga lang, natumba si Ipe sa putikan. Naputikan ang suot niyang pantalon. Mabuti na lamang ay off-duty na siya kaya naman umuwi na lamang siya sa kanila. Sa mga sumunod na araw, naisipan niya na isumbong na sa kanilang boss ang ginagawa nito sa kanya. Dito niya nalaman na hindi lang pala siya ang binubuli nito, kung hindi yung 4 pa nilang katrabaho. At dahil doon, nagsanib puwersa sila para patalsikin si Atong. Pinaniwalaan naman sila ng kanilang boss, kahit natanggal na rin ito sa trabaho at nakasuhan pa. Kaya naman nagagawa na nila ang kanilang trabaho ng maayos at walang istorbo. Isang araw, sa 4 na buwan nilang magka-chat ni Rosmar, noon niya lang napansin na wala itong kuha na whole body. Kadalasan ay puro kalahating katawan lamang. Tapos ay palagi pang nakaupo ito sa bawat kuha. Hanggang sa dumating na nga ang araw na gustong-gusto niya ng masilayan ng kanyang kaibigan. Kit mula sa probinsya ay lumuwas siya sa Maynila. Mabuti na lamang ay ibinigay ni Rosmar ang address nito. Sa una nga ay parang nahihiya ito na magtungo siya roon. Para kasing natatakot ito sa maaari niyang matuklasan. Pero dahil sa mapilit siya, ay nakulit niya na rin ito. Hanggang sa dumating na nga ang araw kung saan ay magkikita na sila. Sa awa ng Diyos, kahit first time pa lamang ni Ipe na makarating sa Maynila, napunta naman siya roon ng ligtas. At bahagya siyang nagulat ng masilayan ang kalagayan ni Rosmar. Paano ba naman kasi, ay naka-wheelchair lamang pala ito, tapos putol na ang 2 paa. Masaya siyang binati ni Rosmar nang makita siya nito, at ang pahayag nito ay inborn na raw ang pagiging ganito niya. Kaya naman natanong siya ni Rosmar kung matatanggap ba nito ang kanyang sitwasyon. Kahit ang sabi niya rito ay oo, sapagkat ang pagiging magkaibigan ay tanggap ang isa't isa. Para sa kanya, yun ang tunay na kahulugan ng friendship. Dahil dito ay sumilay ang ngiti sa labi ni Rosmar. Hindi niya lubos sa kalain na sa kabila ng kapansanan nito ay nagagawa pa rin itong asikasuhin ng ina. Ipinakilala siya ni Rosmar sa mga kapatid at dito niya natuklasan na mababait pala talaga at hindi pala matapobre ang mga ito. Maayos ang pakikitungo ng mga ito sa kanya at pati na rin ang ina ni Rosmar. Kaya naman naramdam niya na magiging maganda kung magiging sila ng dalaga. Sobrang nga rin naaawa si Ipe sa kalagayan ng ina nito. At total ay malakas naman ang kanyang pangangatawan, kahit may nabuo na sa kanyang isipan. May kinausap na doktor si Ipe. Hanggang sa bandang huli ay nagkaroon na ng donor ang ina ni Rosmar. Nang tanongin ni Ma'am Lina kung sino ang donor, sinabi naman ni Ipe na siya ang donor. Nag-alala pa nga ang mga ito at nagtanong kung ayos lamang na mawalan siya ng isang kidney. Napatango na lamang roon si Ipe. Kaya naman nagpasalamat ang mag-ina sa kanya. Samantala, dahil naging paboritong trabador sa Ipe ng kanyang employer, mas lalong lumaki ang kanyang sweldo. Hinayaan na rin siya nito na bumalik sa pag-aaral. Kaya naman nakapagpatuloy na siya sa kolehiyo. Mahirap pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho, ngunit nakaya niya naman. Iniisip niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid. At syempre, ang pinakamamahal niyang si Rosmar. Nakapagtapos na nga siya ng pag-aaral at nakatagpo pa ng magandang trabaho. Kaya naman dito na siya nagkaroon ng pagkakataon at lakas ng loob na manligaw kay Rosmar. Tumagal ng 2 buwan ang kanyang panliligaw at sa bandang huli ay sinagot na rin siya ng babae. Hinire pa nga si Ipe ng kapatid nito bilang isang supervisor sa kanilang negosyo. Kahit simula nito, iniwanan na niya ang dating trabaho at dito na lamang siya nag-stick sa ganitong trabaho. Nakikita pa niya araw-araw ang kanyang nobya. Hanggang sa dumating ang araw, na ikinasal na nga silang dalawa. Tanggap nila ang isa't isa. Walang labis at lalong walang kulang. Kaya ngayon ay heto, nagkaroon na sila ng 2 anak.
at meron silang matiwasay na pamumuhay. Dito na patunayan ni Ipe na hindi lahat ng tao ay sa itsura lamang tumitingin, kung hindi sa busilak at napakabuting puso rin.